Magsasama ulit sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang ika-4 na proyekto bilang magka-love team. Bagamat hindi pa lahat ng detalye ay fully disclosed tulad ng exact title, storyline at release date, kinumpirma na magkakaroon sila ng panibagong serye matapos ang tagumpay ng kanilang mga naunang proyekto. Kilala ang tambalan nila sa malakas na chemistry at magandang reception mula sa fans, kaya mataas ang expectations para sa bagong show na ito. Sa layon, inaabangan pa ng fans ang official announcements tulad ng title ng serye, plot o tema ng kwento, ibang cast members, target airing date. Ang tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay napatunayan na kasi sa mga nakaraan nilang proyekto na may solid silang chemistry, hindi lang pangkilig kundi pati sa mas seryosong acting scenes. Kaya ang ika-4 nilang serye ay may mataas na chance na mag-perform ng maayos both sa ratings at sa reception ng viewers. Sa totoo lang, may dalawang sides dito. Built-in na ang fanbase nila, malakas agad ang engagement. Mas polished na ang acting dynamics nila dahil sanay na silang magka-partner. Mas may tiwala na ang producers na mag-i-invest sa magandang script at production. Pero may risk ng umay factor kung pare-pareho ang tema o roles. Kailangan may bago silang mapakita para hindi maging repetitive. Kung bibigyan sila ng fresh na story at hindi cliché na plot, malaking hit ulit ito. Pero kung uulitin lang ang formula, baka hindi na ganun kalakas ang impact kumpara sa nauna nilang projects. Sa totoo lang, malaking usapin nitong balita na muling magsasama sina Kim Chiu at Paolo Avellino para sa kanilang ika-4 kaserye at may lalim kung bakit marami ang nai-excite. Unang-una, hindi na ito simpleng love team hype lang. Sa dami ng projects na nagawa na nila together, masasabi mong dumaan na sila sa proseso ng pagbuo ng tiwala bilang mga artista. Hindi na sila nangangapa sa isa't isa. Alam na nila kung paano iangat ang esena, paano magbigay at tumanggap ng emosyon, at paano gawing natural ang kanilang chemistry. Ito yung klase ng partnership na hindi bihira, yung hindi lang umaasa sa kilig, kundi sa tunay na acting synergy. Isa pang mahalagang punto, nag-evolve na rin ang image nila. Si Kim, mula sa pagiging bubbly at light roles, ay mas napapakita na ang depth sa mas mabibigat na karakter. Samantalang si Paolo naman ay consistent sa pagiging intense at nuanced actor. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, may potensyal na makabuo ng mas layered at mature na kwento, hindi lang typical na pa-cute o pa-sweet na serye. Pero dito rin pumapasok ang challenge. Sa ika-4 nilang pagsasama, hindi na sapat ang okay lang na script. Kailangan may risk, kailangan may bago. Kung iikot lang ulit sa parehong formula, baka mawalan ng excitement ang audience lalo na yung mga matagal nang sumusubaybay sa kanila. Sa panahon ngayon, mas critical na ang viewers. Gusto nila ng story na may lalim, may twist at may relevance. Sa kabilang banda, may advantage din na kilala na silang bilang tandem. Ibig sabihin mas madali para sa production na mag-market at mas mabilis makuha ang atensyon ng publiko. Pero hindi ibig sabihin nito guaranteed hit agad dahil sa sobrang taas ng expectations, mas madali ring mapuna kung may kulang. Sa kung titignan sa mas malawak na perspective, magandang indikasyon ito din sa industriya. Ibig sabihin may tiwala pa rin sa long-term pairings, pero sana gamitin ito hindi para mag-stay safe, kundi para mag-experiment. Imagine kung ilagay sila sa isang psychological drama, political thriller, o kahit dark romance, doon talaga masusubok kung hanggang saan ang kaya nilang dalhin bilang mga artista. Sa kabuuan, promising ang balita pero nakaangkla ang magiging success nito sa execution. Hindi sapat na sikat sila. Kailangan nilang patunayan ulit kung bakit gusto pa rin silang panoorin. At kung magagawa nila ito pamamagitan ng isang fresh at matapang na proyekto, posibleng maging isa sa pinaka-memorable nilang collaboration. Sa huli, ito yung klase ng reunion na may potential maging next level. Pero nasa creators na kung gagawin ba nila itong ligtas o tunay na kakaiba. May ilang dagdag pang angle na pwedeng tignan sa balitang ito kung tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi lang bilang fans kundi pati sa mas malawak na industriya. Una, timing ng proyekto. Mahalaga kung kailan ito ipapalabas.
Kung maayos ang timing, halimbawa walang masyadong kalabang malalaking shows, mas lalaki ang chance na maging major hit. Pero kung sabay sa maraming big projects, mas mahirap makuha ang full attention ng audience. Ikalawa, platform kung saan ipapalabas. Ngayon kasi, hindi na lang TV ang labanan, malakas na rin ang streaming. Kung ipapalabas ito sa digital platform o sabay TV at streaming, mas lalawak ang reach lalo na sa international viewers. Posibleng mas makilala pa sila outside the Philippines. Ikatlo, fan expectations versus creative direction. Interesting dito yung balance. Gusto ng fans yung kilig at familiarity, pero gusto rin ng mas bago at hindi pa ulit-ulit. Kung masyadong magpapaka-safe ang show, baka masatisfy ang casual viewers pero hindi yung naghahanap ng something fresh. Kung masyado namang experimental, may risk na hindi magustuhan ng core fans. Ikaapat, impact sa career nila individually. Hindi lang ito tungkol sa tambalan, importante din kung paano ito makakatulong sa growth nila bilang mga solo artists. Kay Kim, chance to further prove versatility beyond rom-com roles. Kay Paulo, opportunity to explore a different emotional range kapag iba ang genre. Ikalima, posibleng direksyon ng story. Kung gusto talaga nilang mag-level up, ito yung mga pwede nilang subukan. Mas dark o psychological na kwento. Mature relationship themes, hindi lang ligawan level. Socially relevant issues, family, politics, mental health. Ika-anim, pressure ng ika-4 na proyekto. Ito yung pinaka-crucial. Sa unang projects, pwede pang mag-experiment pero sa ika-4, may expectation na dapat mas maganda kaysa dati. Ibig sabihin, hindi na pwedeng average, kailangan stand out. Hindi lang ito simpleng reunion, parang test na rin ito kung kaya nilang i-reinvent ang kanilang tambalan. Kung magtatagumpay sila dito, mas lalo silang tatagal sa industriya bilang isang iconic pairing. Pero kung hindi magiging fresh ang approach ng show, posible rin na dito magsimulang bumaba ang excitement. Kaya ang pinakaaabangan talaga, hindi lang na magsasama sila ulit, kundi paano nila babaguhin ang ginagawa nila dati. So guys, ngayong araw nga, officially na in-announce ng Kim Pao and Prime yung bagong serye, ikatlong serye na pagsasamahan ni Kim Chiu at ni Paolo Abilino. At yan nga ay ang Kopino. Okay, that's a Filipino/Korean movie series. Okay, and pagsasamahan yan mga kachika ng dalawang nationality. Okay, kaya Kopino, it's Korean and Filipino. So that's the meaning of Kopino. And guys, dami talagang mga fans ang nagbubunyi. Yung mga bashers, nando na, nagsama-sama na sa bomb shelter, nagtatago na kasi panigurado pauulanan sila ng bomba ng pauulanan sila ng mga bomba ng Kim Pao fans. 'Di ba? Nasaan na yung nasaan na ngayon guys yung mga juding na naka-duster? Nasaan na? Sige nga, mambash pa kayo. Kahapon lang, nakaraang araw lang, todo bash kayo Ngayon, nasaan na kayo guys? 'Di ba? So, ayan guys, Kopino is a series mix Korean and Filipino descent. Okay? Ayan, sorry guys So, nakakatuwa yan kasi guys, syempre, bukod sa Korean, Filipino rin. And most of all, si Kimi tsaka si Paolo yung magsasama dyan. Diba? Kaya nga sa isang iglap lang guys, gano'n lang, pak! Nakalimutan na kaagad ng Pilipino, nakalimutan na kaagad ng mga fans yung Pao din. Di ba? Uy, guys, merong Raijin Blocks dito. Yung anak ko yata to guys. Nandito yung anak ko guys, nanonood ng Chika Patrol. Yung anak ko guys, alam nyo ba yung anak ko, ano lang yan? Di ko alam paano nakanood ng Chika Patrol yan. Ano lang yan 8 years old. Raijin Blocks I'm from Sampaloc daw. Ayan ako guys. Yung Raijin Blocks na yan guys, anak ko yan. Ano lang yan? 8 years old. Ewan ko kung ba't nandito yan. Okay, so ayan. Madam Rebelin Starkey, hello. Madam Mary Liacero, good evening.
Ayan no, si Madam Rebelin Starkey, nagbubunyi na rin yan. Jocelyn Eden, nakaabot sa live mo. Maraming salamat po. Ayan. Congrats sa ating lahat guys, nilalahat ko. Hindi lang yung mga Korean na nagbubunyi ngayon kasi lahat kasama guys yung mga bashers. Gusto ko rin congratulate yung mga bashers kasi uuwi na kayo. Anyway guys, tara panoorin natin yung mga ganap na nangyari sa Prime. And sobrang saya. Actually, sobrang saya. Kasi isipin nyo, pangatlong serye na ng tawag dito, ng Prime. Okay? Kokorek ko ng Prime. Pero sa Kim Pao, pang-apat na serye na nila yan magkasama. Laruhin natin sa Prime, 3 series na meron sila. Diba? Yung Linlang, yung The Alibay, tsaka yung Kopino. Pero in total, guys, total series ng Kim Pao, 4 na. Diba? So, 4 na klaruhin lang natin. Yung 3 kasi, sa Prime yan. Okay? Ulitin nga natin, i-edit ko nga. Sa kanilang ika-4 na serye. Ayan. Kim Chiu at Paolo Abilino magsasama uli sa kanilang ika-4 na serye. Kopino, pina-excite ang mga fans. Diba? Guys, nilagay ko ika-4 na serye. Okay? Kasi kanina nilagay ko pangatlo eh. Ayan. Kim Chiu at Paolo Abilino magsasama uli sa kanilang ika-4 na serye. Diba? Kopino, pina-excite ang mga fans. Okay? Okay guys, yan. In-edit ko lang guys yung ko ayan. In-edit ko lang. Ayan. Magsasama uli sa kanilang ika-4 na serye. Ayan. Ayan. Kopino, inaabangan ng mga fans. Ayan. Binago ko guys sa ika-4. Okay? Kasi yung 3 sa Prime. Pero total 4, 'di ba? Una Linlang. Sunod yung What's Wrong with Secretary Kim. Pero that was under VU. 'Di ba? Yung sumunod, The Alibay, kakapanood lang natin, and then ito nga yung Kopino. 'Di ba? Oy, shout outs Acosta Family Evergreen Caloocan. Guys, nanonood yung mga pamilya ko doon. Yan yung Mirna Acosta, mama ko yan eh. Kaka-birthday lang yan. So ayan. Hello, sis Rebel Starkey, na-miss kita. Buti meron chika pa to, hindi na ako makanood ng Marisol kasi 3 AM ang time dito. Walang Marisol Academy episode ngayon. Wala silang vlog ngayon. Hindi ko alam bakit. Nahanap ko nga eh. Alam niyo naman ang Prime, maraming edit out na naman ito. Oo nga, kasi meron na naman yung TV version eh. So marami na namang pakulo. Ayan. Chika Patrol, bakit hindi ako makapasok sa FB mo? Ha? Hindi ko alam, Madam Neneng Batusin, pero malaking bagay pag yung link na yan mamaya pinanood nyo. Maikli lang yan guys. Maikli lang yan. I-click nyo lang, panoorin nyo. Kahit wag nyo na pakinggan, masama panoorin nyo lang. Okay guys, so tuloy natin. Panoorin nga natin guys yung sinasabi kong mga ganap kanina sa launch nung or announcement rather ng Kopino.